Ka-Alpha Adventure Farms, merong isang tanong dito na tungkol sa pagbabakuna naman ng mga Rhode Island Red. Ito, galing kay Solver1015. Ito ang kanyang comment sa YouTube. Good day sir, magtatanong lang po ako. Ang mga sisiw kong Rhode Island Red nasa 3rd week na sila. Hindi ko pa nababakuna ng Newcastle disease B1B1 vaccine dahil wala akong mabili dito sa aming bayan. 3 bayan na ang napuntahan ko. Wala po silang benta. Ano ang maaari kong ibakuna sa mga sisiw at saan po makakabili ng bakuna? Nag-aalala po kasi ako baka madapuan sila ng peste. Sa ngayon, wala pa pong namamatay. Kaya gusto kong magbakuna. Gusto kong mabakuna sila. Maraming salamat po. Okay, Solver. I'd like to commend you sa pagiging maagap. No? Gusto mong maagapan na maunahan yung mga viral infections na pwedeng tumama sa iyong mga alagang Rhode Island Red. Ipagpatuloy mo lang yung ganyang attitude na pagiging maagap. No, para hindi ka ang tawag dito, hindi ka mapapagastos unnecessarily, no? Lalo na kapag ka tumama sa alaga mong Rhode Island Red ay isang viral infection, ay nako, walang antibiotic ang pupwede para sa anumang viral infection. Whether viral infection na pang tao o pang hayop, walang antibiotic para dyan. Ang antibiotic ay pang secondary infection lang noong primary infection na tumama sa ating mga alagang hayop. Halimbawa, ang Newcastle disease, isa itong viral infection. So kapag viral infection, walang cure, walang treatment para dyan. Prevention lang, which is vaccination. Ano pang mga sakit ang viral? Bulutong, fowlpox, ano pa? Coryza, yan, viral infection ng mga yan, no? So, balikan natin ang tanong mo, Solver, anong gagawin? No? 3 linggo na ang edad ng yung mga Rhode Island Red chicks. Kamo nga nag-effort ka na, naka-3 cities na, 3 bayan na ang napuntahan mo, wala talaga. Yung nga lang, hindi mo nabanggit dito kung taga saan ka. Hindi ako kaya hindi ko masabi kung malayo ba ako o malapit sa iyo. Taga-Tarlac ako, pwede kang umorder ng mga bakuna. Lahat ng bakunang ginagamit ko, yun ay kung relatively malapit ka lang. Kasi baka naman nasa Visayas at Mindanao ka, hindi kita pwedeng bentahan. No? Okay. In your case, kailangan talaga na mag-effort tayo na maghanap ng mga vaccine na yan. No? I understand, naka-3 bayan ka na. Pero kailangan talaga nating halughugin yung area natin, yung buong probinsya natin kung nasaan meron. Nung ako ay nagsisimula pa lamang, kailan ba yun? 2020, yan, ganyang mga taon. No? Kasagsagan nga ng pandemic noon. So, sarado itong mga malalapit na agri-vet stores sa area namin. Umorder pa ako sa Southern Luzon. Southern Luzon pa, imagine that. No? Doon pa ako umorder, gumastos pa ako doon sa maghahatid sa akin na nagagarantiya na malamig pa rin, no? Yung cooler o yung mga vaccine na ihahatid sa akin. Napagastos ako, talagang ayun lang ang tanging paraan, no? Kasi hindi ka naman i-exempt ng viral infection. Hindi naman niya sasabihin na Alpha Adventure Farms, since naka-3 bayan ka na, wala akong makitang bakuna dyan, sige, lalaktawan muna namin ikaw. Yung kapitbahay mo na muna ang i-infectan namin. Hindi naman po pwedeng ganun, no? So, kailangan talaga mag-effort. Now, ngayon, baka napanood mo na yung mga previous videos ko na binanggit ko doon na yung B1B1, no? With infectious bronchitis or with IB. Para yan sa day old. Medyo lipas ka na sa 3 weeks na edad nila. So, wag na B1B1 ang ibigay mo sa kanila. Yung na lang, Newcastle disease, clone, C-L-O-N,
Clone ang pronunciation, hindi clone, no? Clone/age120 o kaya age120. Yun na ang ibigay mo sa kanila. Sa 3-week-old na ganito. Okay? Tapos, palipas ka lang ng 1 week, yung gumburo naman o yung infectious bursal disease. And then, palipas ka na naman ng 1 week, yung fowlpox. No? And then, palipas ka na naman ng 1 week, yung coryza naman. So, mayroon akong video para doon, yung pagkakasunod-sunod nila. No? Tapos, yung link kung saan kayo makakabili ng mga bakunang binanggit ko dyan sa website ni Alpha Adventure Farms, nandyan na sa description ng video. Paki-expanda lang ninyo at i-click nyo isa-isa yung mga link na yun. Okay? So, yun. Yun ang pwede mong gawin dyan, Mr. or Miss Solver 1015. No? Laktawan mo na yung B1B1. Katunayan, as of December 2023, hindi na ako gumagamit ng B1B1 with IB tsaka ng Lasota. Ang ginagamit ko na lang ay yung Newcastle disease clone/age120. Yun ang ginagamit ko. Napaiksi ko ang aking vaccination program from 28 days naging 21 days na lang at nakatipid ako ng kaunti. Okay? Nang hindi ko tinipid sa protection ang aking mga poultry animals. Yan. Pag manok, buo yun. No? Kapag mga ducks naman, Muscovy duck, Peking duck, gansa, Bengala, pabo, no? Or huwag nating sama ang pabo muna. Yung mga binanggit kong mga ducks, no? Bengala, ayan. Ang ibibigay nyo sa kanila ay yung Newcastle disease, clone/H120 at saka yung gumburo lang. Wala ng fowlpox, wala ng coryza. Pero kung mga pabo yan, isama nyo yung dalawang binanggit ko plus yung fowlpox, no? Bigay nyo. Pwede rin yun sa coryza sa mga pabo. So yung parang manok din, turing nyo parang manok din yung pabo. Okay? Bengala naman, wala na. Huwag nyo nang bigyan ng coryza. Sa ilang taong kong pag-aalaga ng Bengala, never ako nagkaroon ng case ng coryza. No? Yun. So, ano pa ba? Ayan. Maisingit ko lang. Kasi nung nag-uumpisa ako, sabi ko nun pangangatawanan ko na natural ang aking pag-aalaga ng manok. Walang anti-antibiotic, walang baku-bakuna. Nung 10 piraso, pwede. Mapapangatawanan mo yun. Pag umabot na ng 100 mahigit, 500, naku, pag lumampas ng 1,000, magbabago prinsipyo mo. Kailangan mo na magbakuna, no? Kasi nakikita mo paunti-unti ka nang nalalagasan, no? Uptrend yung mortality at saka morbidity. So, yun, naisingit ko lang yun, ha? Kasi sa mga nagbabalak na ayaw nyo magbakuna pero gusto nyo magparami ng todo, mas magandang umpisa yung sa pagbabakuna na. Dahil sigurado ako, doon din kayo mauuwi sa pagbabakuna. Okay, so sa mga gustong matutunan yung kabuuan ng aking cultural management sa pag-aalaga ng mga heritage na manok kagaya ng Rhode Island Red at Black Australorp, mangyaring mag-register lang sa aking chicken farming seminar. 3 modules ang meron dyan. Module 1, cultural management o yung mga programa sa pag-aalaga mula sisiw, mula itlog hanggang siya na mismo ang mangitlog. Module 2, tungkol sa marketing, paano magbenta, kanino magbebenta dapat. Module 3, economics. Diyan ko dinidiscuss yung mga pagkakakitaan at magkano ang kapital at tubo. Magkano yung kapital na kailangan at magkano ang tutubuin mo sa bawat business model, no? na papasukin mo, na involve itong mga manok. No? Para alam mo kung magfo-focus ka ba sa day old, fertilized egg lang ba? O dun sa mga 1 month old, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. Depende sa kaya mo lang na sustentuhan. Siyempre, mas magastos kapag 5 month old. Pakakainin mo yan hanggang 5 months. Kailangan mo pa ng incubator. Paano mapipisayan kung walang incubator? Di naman sila naglilimlim. Mas maliit ang kapital na kailangan kung fertilized eggs lang at table eggs. Kasi hindi mo kailangan ng incubator. Diba? So, at wala kang sasaluhin na mortality at morbidity cases kasi hindi mo naman ipapapisa
Diba? Yung buyer mo ang magpapapisa ng fertilized eggs na ibebenta mo. Pero syempre, mas kakaunti ang tubo nun kumpara sa 5-month-old. The higher the risk, the higher the profit. Directly proportional ang ano yan, risk tsaka yung reward, no? So, ayun. Di-discuss ko yan sa module 3. Magkano lang naman ang 3 modules? Mas mahal pa doon sa Rhode Island Red at saka sa Black o Slurp na packages. So, unahin nyo na muna yung knowledge, no? Kaysa doon sa manok mismo. Mas magandang mauna yung kaalaman bago dumating ang mga manok sa inyo. Okay? This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.